Maraming lakas. Ang kanyang buhok ay lumilipad kasabay ng hangin, sinabi niya, nagpapanggap ka lang, mas mabuti kung gagamitin mo ang lakas mo sa isang mahika para umatake, hindi mo ba iniisip iyon? Nang marinig ito ni Camus, siya ay nagalit, patuloy niyang ginamit ang mahika bilang tugon kay Vickers, pagkatapos ay sinabi, kailangan ko bang sundin ang sinabi mo? Isa ka lang hangal na walang alam sa mahika. Tama iyon, habang papalapit si Vickers, mabilis na gumawa si Camus ng isang pader ng buhangin upang hadlangan siya. Ngunit madali itong winasak ni Vickers. Sabi niya, isang hangal. Nakakalungkot naman ang sinabi mo. Nagulat si Camus at naisip na napakadali para kay Vickers na tumagos sa pader. Ito ang lakas ng lahi ng Baskerville kapag nalubog sa ilog na stick. Pumikit si Camus, hindi na siya nag-alala, ngunit hindi niya naramdaman ang anumang sakit sa kanyang katawan. Nang hindi na niya matiis at binuksan ang mga mata, nagulat si Camus nang makita ang kamay ni Vickers sa harap niya. Kalma siyang gumawa ng posisyon para mag-snap ng daliri, diretso itong tumama sa noo niya, na nagpadala sa kanya palayo ng malayo. Nagulat din si Adolphe sa mga upuan at sumigaw, isang snap ng daliri lang. Tahimik si Hugo sa tabi ngunit hindi napigilan ang ngiti. Si Camus ay galit na tumingin kay Vickers, hinawakan ang namamagang noo. Bakit mo ako sinap sa noo? Pinagaan mo ba dahil babae ako? Hindi ko ito palalampasin. Hinaplos ni Vickers ang kanyang ulo, may bukol na sa noo mo. Tumingin siya sa batang babae na may luha sa mga mata at nag-alok, tapos na tayo dito bago magkaroon ng hindi inaasahang mangyari. Kitang-kita ang hindi pagsang-ayon ni Camus, mabilis siyang gumawa ng dalawang pader ng buhangin na magkatabi. Sa kabilang panig ng pader, naririnig pa rin ni Vickers ang masayang tawa niya, hahaha, ngayon may dalawang pader na, tingnan natin kung paano mo ito matutulos. Naramdaman ni Vickers na walang silbi iyon, iniisip na maaari siyang pumunta sa paligid upang marating siya. Ngunit bilang paggalang sa kalaban, ginamit ni Vickers ang kanyang kapangyarihan upang sirain ang dalawang pader ni Camus, sige, kung gusto mo. Sa isang iglap, nakita ni Camus ang kamay ni Vickers na madaling tumagos sa dalawang pader, diretsyo patungo sa kanya. Sa kabilang panig, tinignan ni Vickers ang batang babae na nagulat at sinimulang tuksohin, may tanong ako, kaninong kamay ang tumagos sa pader? Nagulat si Camus at hindi pa maintindihan nang biglang muling sinap ni Vickers ang noo niya. At sinabi, ang sagot ay kamay ng mas malakas. Nahulog si Camus ng patagilid sa lupa at sumigaw, papatayin kita. Mabilis na iniiwasan ni Vickers ang atake. Iniisip na hindi niya inaasahan na kaya pa rin niyang labanan, ang batang ito ay matigas ang ulo. Habang galit na nag-atake si Camus, iniisip ni Vickers na kahit kaya niyang talunin siya agad. Hindi niya gagawin yon dahil magdudulot ito ng kaguluhan. Hindi niya alam kung paano papatahimikin si Camus. Tumingin siya sa likod patungo sa arena at naisip, mas mabuti pang hayaan ang iba na gawin yon. Sa kabilang arena, isang labanan sa pagitan ng mga miyembro ng lahi ng Morgue at Baskerville ay nagaganap ng napaka-energetic. Ang miyembro ng Baskerville ay nagmura, anong mahika yan na mahina? Paputulin ko lahat ng ganitong mahika. Sinubaybayan ni Vickers ang kilos ng matandang lalaki. Ang hangal na mahika ay patuloy na ginagamit ang mahika, at ang doktor ay hindi rin matalino. Paulit-ulit lang silang pinutol ng mahika, kaya naisip ni Vickers na gamitin ang dalawang hangal na yon. Nang makita ni Camus na hindi siya pinapansin, sumigaw siya, bakit palagi kang naghahagis? Huwag mo akong patayin, huwag tumakbo, lumaban ng maayos. Habang sinusundan ni Camus si Vickers, hindi niya napansin ang nangyayari sa kabilang arena. Ang mahikero ng lahi ng Morgue ay naiinis na at tahimik na sinabi sa kalaban, subukan mo itong atake. Nang makita yon, naintindihan ni Vickers na dumating na ang kanyang tagapayo. Dinaya niya si Camus papalapit sa kanyang panig, at nang umatake ang mahikero sa kabilang arena, mabilis siyang tumalon upang iwasan. Hindi niya nakalimutang tuksohin si Camus, Camus, maghanda ka ng depensa. Nagulat si Camus nang makita ang apoy ng mahika sa likod ni Vickers. Hindi rin nagpahuli sina Adolphe at Hugo sa mga upuan, hindi nila inaasahan ang pangyayaring ito. Nang makita ang apoy sa arena, nagulat ang mga nanonood, ay hindi si Camus. Galit na sumigaw si Adolphe, Camus? Sa makapal na usok,
Nanatiling tahimik si Camus, narinig ang tinig ni Vicker sa likod. Ano ang gagawin mo ngayon? Tumingin siya sa katawan na wala ng proteksyon. Iniisip na nakaligtas siya sa bakal na armor, ngunit nasunog ang kanyang damit dahil sa mahika. Hindi niya alam kung paano haharapin ito, niyakap niya ang sarili at may luha sa mga mata. Dahil sa usok, hindi pa rin alam ng iba ang kanyang kalagayan, at kung makita siya ng lahat pagkatapos ng usok, matatawa sila sa kanya. Habang nananalangin sa puso, biglang lumitaw si Vicker sa usok. Mabilis na ibinigay ang kanyang jacket kay Camus, isuot mo ito. Nagulat si Camus, bakit mo ako tinutulungan, kalaban kita? Sumagot si Vicker, ibabalik ko na lang ang jacket ko. Mahigpit na hinawakan ni Camus ang jacket. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, pero kung ganoon, wala kang jacket. Winala ni Vicker ang kamay at hindi pinansin, hindi ko iniintindi ang mga bagay na yon. Malaki ang mga mata ni Camus, bakit ka nagmamalasakit sa akin? Bigla niyang sinabi, dugo ang kamay mo. Naisip ni Vicker, isang sugat sa ilog stick, tiyak na may aura ang mangkukulam na yon. Nang unti-unting nawala ang usok, nakita ng lahat ang eksena sa loob. Huminga ng maluwag si Adolphe, ligtas siya, salamat sa Diyos. Nagsimula ang mga nanonood na mag-usap, si Camus Morgue ay nakaupo sa sahig. Pero ang dumudugo ay miyembro ng Baskerville. May sumagot, mahirap tukuyin kung sino ang mananalo. Tiningnan nila ang malalaking kalamnan ni Vicker at humanga, tingnan ang katawan niya, dapat pasalamatan ang ilog stick. Mula sa mga kalamnan, kitang-kita ang sipag niya sa pag-ehersisyo, isang batang henyo na 8 taong gulang. Sa kabilang panig, niyakap ni Camus ang kanyang pinsan, kahit na may luha sa mga mata ng minamahal niya. Nakatingin siya kay Vicker na tila may iniisip. Sa loob ng kastilyo ng Baskerville, nagpalit na ng maayos na damit sina Hugo at Vicker habang naglalakad, narinig ang tanong ni Hugo. Kumusta ang laban kay Kiko Mord ng lahi ng Moor? Hindi tiningnan ni Vicker si Hugo, ngunit naisip ang malamig na ekspresyon nito. Napaka-interesante, naiintindihan mo na ang kahulugan ng pangyayaring ito. Dihan mo na ang kahulugan ng pangyayaring ito. Sinabi ni Hugo, iba ang laban sa isang mahikero kaysa sa isang mangkukulam. Tiningnan ni Hugo ang kanyang 8 taong gulang na anak at nagtanong, bakit hindi ka tumulong? Malaya ang sagot ni Vicker, nalilito ako kapag nakaharap si Kiko. Naging matalim ang tingin ni Hugo, ang pagbaba ng bantay sa laban ay magdudulot ng pinsala, gamitin ang sugat na iyon bilang aral. Nagulat si Vicker, iniisip, nag-aalala ba si Hugo para sa akin? Naalala niya ang malamig at malupit na mukha ni Hugo noong bata pa siya. Hindi niya gaanong naalala si Hugo noon, palaging malamig, mahigpit, at marahas. Sinasabi ng mga tao na masama ang ugali ni Hugo dahil nawala ang kanyang asawa at panganay na anak na babae, pero hindi iyon ang usapan ngayon. Magkasama pa rin silang naglalakad sa mahabang pasilyo, at muling nagtanong si Hugo, ano ang plano mo sa minahan ng Ruby natin? Direktang sinabi ni Vicker, sa tingin ko, dapat nating iwanan ito. Nagtanong si Hugo, iwanan ang kontrol sa minahan ng Ruby. Bakit mo nasabi yon? Dahan-dahan ipinaliwanag ni Vicker, ang paunahing layunin ng lahi ng Baskerville ay magtatag ng malawak na teritoryo. Ang lokasyon ng minahan ng Ruby ay nasa ibaba ng bundok Hat-Hayet, at ang mga halimaw at mga tao sa Manzi ay malaking hadlang sa atin. Nang malaki ang pinsala sa pagsisimula ng paglinang sa lupang iyon. Pumayag si Hugo nang marinig iyon. Tama nga. Habang patuloy na ipinaliwanag ni Vicker ang kanyang mga iniisip, inilalarawan niya ang isang mataas na posibilidad na mangyari sa hinaharap. Kapag kontrolado na ng angkan ng Moss ang minahan ng Ruby, mag-iwan sila ng tao sa lugar na iyon. Kailangan lang nating itulak ang mga halimaw at mga manzi na umatake sa lugar na iyon, at makakamit na natin ang 2 layunin sa isang hagupit. Naging misteryoso ang mukha ni Hugo, nag-isip siya ng malalim, ang Ruby ay maliligo sa kuko ng kaaway, kung mangyari yon, kailangang pag-isipan muli ng angkan ng Moss bago silang mangahas na pumasok sa ating teritoryo. Tama, sa kanya hinaplos ang makapal na buhok ni Vicker, sabi niya, halos 70% pareho ang iniisip natin. Nagbigay ng senyales si Vicker na hayaan siyang maglaro sa kanyang buhok. Sa isip niya, siyempre mangyayari yon dahil iyon ang ideya niya mula pa sa simula,
siya ang responsable sa pagtulak sa mga halimaw at mga manzi na umatake sa kanila. Sa ganitong paraan, sinabi pa niya, kahit ganoon, dapat tayong maging maingat sa angkan ng Moss, ngunit sumagot si Hugo, hindi na kailangan ko ng mga tao sa paligid ng lugar na ito. Bigla, sa isang liko, nagtagpo muli sila ng dalawang apo ni Morgie. Nang makita yon ni Adolf, agad siyang nagsalita, nandito na ang punong bayan. Sa likod niya, si Camus ay may luha sa mga mata, may buton sa likod ng kanyang sirang jack na damit dahil sa labanan. Nagtaka sina Hugo at Vickers nang marinig ang alok ni Adolf, maaari ba nating pag-usapan ito bago ako bumalik? Hindi alam kung bakit, nang marinig iyon ni Camus, lumitaw ang kaunting pagkalito sa kanyang mga mata, at ang kanyang mga pisngi ay bahagyang namula ng hindi pangkaraniwan. Sa silid-aralan, nakaupo ng matikas si Hugo sa upuan, nakatawid ang mga braso, tinanong ang matanda, may nais ka bang sabihin, punong bayan? Nais din ni Adolf na sumagot, may isang bagay akong nais sabihin sa inyo. Sinimulan niya ang usapan, pinag-isipan namin na dapat nating lutasin ang problema sa minahan ng Ruby ng mapayapa dahil ang paggamit nito ay marahil isa sa mga solusyon. Medyo naguluhan si Hugo, bayad dahil pumasok sa teritoryo ko. Direktang sinabi ni Adolf, ano ang palagay mo sa kasunduan sa kasal? Tinanong muli ni Hugo, kasunduan sa kasal. Sumagot si Adolf, isang kasunduan sa kasal sa pagitan ng angkan ng Mau at Baskerville. Habang pinag-uusapan nila ito, hindi mapigilan ni Camus na tumingin kay Vickers, ngunit tila hindi niya napansin yon. Tinanong ni Hugo si Adolf, sino ang iniisip mo? Hinaplos ni Adolf ang ulo ng kanyang pamangkin, nagmungkahi, ano ang palagay mo sa panganay na lalaki ng Baskerville at sa panganay na babae ng Mau, ang aking pamangkin? Sinimulan niyang purihin, ang aking pamangkin ay isang henyo, may magandang anyo at katalinuhan. Wala siyang kulang, sigurado akong magiging angkop siya sa henyo ng angkan ng Baskerville. Agad na sumagot si Hugo, ang panganay kong anak ay 20 taong gulang na, hindi ito magiging problema sa edad. Sumagot si Adolf, 8 at 20 taon ay 12 taon lamang ang pagitan, hindi ito malaking issue. Bigla, sumingit si Camus, hindi ko tatanggapin ang sinumang mahina kaysa sa aking ina. Nang marinig iyon, natuwa si Adolf. Camus, kung magpapakasal ka sa mas malakas kaysa sa iyong ina, mag-iisa ka habang buhay. Hindi pinansin ni Camus ang sinabi ng kanyang pamangkin. Lumiko siya ng matigas ang ulo at sinabi, iyon ang aking kondisyon at ayoko ng malaking agwat sa edad, gusto ko ng kapantay o mas bata pa. Hindi napigilan ni Hugo na tumawa, sabi niya, hindi ito isang pagpili ng pagkain. Sumagot si Camus ng matatag, hinawakan ang kanyang puso, at seryosong sinabi, alam ko at hindi ako nagbibiro dito. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Vickers na tahimik na nakatayo sa sulok. Din si Adolf, huwag mong sabihin na, mabilis niyang bumulong sa kamay ng kanyang pamangkin, hindi pwede. Ang batang iyon ay isang labas na anak ng punong bayan. Ano man ang mangyari, mananatili siyang maliit na isda sa malaking lawa. Sa lakas ni Hugo, madaling narinig niya ang sinabi ni Adolf. Napangisi si Adolf, dito ako nababahala. Patuloy na sinabi ni Hugo, mahalaga ang kasunduan sa kasal at ito ay desisyon ng mga sangkot. Ano ang iniisip ng anak mo? Nang tanungin ni Hugo si Vickers, hindi mapigilan ni Camus na tumingin ng may pag-asa sa kanya. Medyo nag-atubili si Vickers, ngunit sumagot, sang-ayon ako. Sa pagkabigla ni na Adolf at Camus, nagmukhang seryoso si Adolf, ano ba itong batang ito? Sabi ni Hugo, hindi ba ang iniisip ng mga sangkot sa kasunduan ang pinakamahalaga? Ano ang palagay mo, anak? Tumingin si Camus kay Vickers ng may pag-asa. Tahimik siya sandali pagkatapos ay sinabi, sang-ayon ako. Ang mabilis na pagsang-ayon ay nagulat kay Camus at kay Adolf. Nag-isip si Adolf, ano ba ang sinasabi nitong maliit na bata? Sasang-ayon ba siya kung iyon ang hinihingi niya? Sa personal, iniisip niya na walang batang Baskerville ang angkop kay Camus. Gayunpaman, sa isip ni Adolf, bakit tila matalino ang batang ito? Tumawa siya at nagtanong, bakit hindi mo ako sinasagot, naririnig mo ba ako? Ba ay isang taong madaling mahiya? Nang magtanong si Hugo, ano ang kahulugan ng direktang linya at hindi direktang linya sa Baskerville?
Minsan, ang direktang linya ay nagbubunga ng mahihinang anak at ang hindi direktang linya ay nagbubunga ng mga pambihirang anak. Nang magtanong si Hugo, ano ang kahulugan ng direktang linya at hindi direktang linya sa Baskerville? Minsan, ang direktang linya ay nagbubunga ng mahihinang anak at ang hindi direktang linya ay nagbubunga ng mga pambihirang anak. Hindi makapaniwala si Adolf, sinabi niya, pinahahalagahan ng punong bayan ang batang ito, talagang ganoon siya kagaling. Pagkatapos, tumayo siya sa harap ni Vickers, nag-isip sandali, naisip ni Vickers. Nagsimula si Adolf. Siya ang ika-negatibo, 6 na pinuno ng angkan, isang napakalakas na tao sa mga pinuno ng angkan ng Mau. Isang kilalang angkan na may husay sa mahika, kilala rin siya bilang isang tito na walang muwang na nag-aalaga sa kanyang pamangkin. Sinabi ni Adolf nang may panlilinlang, bata, hindi ko ito sinasabi sa iyo palagi. Ngunit ang talento lamang ay hindi sapat upang maging asawa ni Camus Adolf. Pagkatapos, inilagay niya ang kamay kay Vickers. Naisip ni Vickers na ang kasunduang ito sa kasal ay isang alok ng angkan at hindi ang kanyang sariling kagustuhan. Narinig iyon, sinabi ni Adolf, ohoho, ang batang ito ang magiging asawa ng aking pamangkin balang araw. Nagpatuloy si Adolf, hindi ko ito hinihiling bilang kinatawan ng angkan, kundi bilang tiyuhin ng aking pamangkin. Tumawa siya at nagtanong, bakit hindi mo ako sinasagot, naririnig mo ba ako? Sumagot si Vickers ng seryoso, tumigil ako sa pakikinig dahil hindi mo ako kinakausap. Ang sagot ay nagulat sa kanya. Tumingin si Camus kay Vickers nang may pagkagulat, iniisip niya, paano siya naging ganito katapang sa kanyang pamangkin. Samantalang si Hugo na nakaupo sa harap ay tahimik na tumawa ng may pagmamalaki. Tumawa si Adolf, pagkatapos ay lumingon kay Hugo, paumanhin, Ginoong Baskerville, maaari ba akong makipag-usap ng pribado sa batang ito? Wala namang pakialam si Hugo, sumagot, ang dakilang salamangkero ng imperyo ay nagpaplanong tanungin ang isang 8 taong gulang na bata. Narinig iyon, sinabi ni Adolf, ohoho, ang batang ito ang magiging asawa ng aking pamangkin balang araw. Lumingon siya at mumiti ng may panlilinlang, sinabi sa kanyang pamangkin, ohoho, tumahimik ka, pamangkin ko, minsan ang mga ganitong bagay ay kailangang mangyari. Bilang kinatawan ng angkan, kundi bilang tiyuhin ng aking pamangkin. Agad na tumanggi si Camus, hindi ka ganoon. Hindi ka ganoon. Lumingon siya at mumiti ng may panlilinlang, sinabi sa kanyang pamangkin, ohoho, tumahimik ka, pamangkin ko, minsan ang mga ganitong bagay ay kailangang mangyari. Pagkatapos, bumalik siya sa usapan, ano ang sagot mo, Ginoong Baskerville? Sumagot si Hugo, mabuti. Kung talagang ipipilit mo, sa palasyo sa harap ng palasyo, parehong nakatayo ng mahigpit sina Camus at Hugo habang pinapanood ang malaking laban. Nang udyok si Adolf, o batang Baskerville, susubukan ko ang iyong kakayahan. Ipakita mo sa akin ang lahat ng iyong taglay. Sumagot si Vickers, naiintindihan ko. Sa isip niya, matatalo ka kung ipapakita ko ang lahat ng aking kakayahan. Pagkatapos, iniunat niya ang kamay at gumawa ng mahika. Sinabi niya, bibigyan kita ng kaunting pagkakataon, isang alon ng lupa ang umangat mula sa ilalim. Bihasa siya sa mga mahika ng apoy, lupa, at tubig. At si Camus, gumagawa siya ng isang florera, eksakto ayon sa inaasahan ko sa pinsan ko. Bihasa siya sa mga mahika ng apoy, lupa, at tubig. Pagkatapos, inilagay ang florera na puno ng tubig sa ulo ni Adolf. Siya ay tumawa, itinuro ang daliri, at sinabi na makikipagkumpetensya siya ng mano-mano laban sa florera na puno ng tubig sa kanyang ulo. Kung mapapatalsik mo kahit isang patak ng tubig, ikaw ang mananalo. Hawak ang espada, tumayo si Vickers sa harap niya, tahimik na iniisip, si Adolf Mord ay isang napakalakas na tao. Hindi ko nga inaasahan na makalapit ako sa kanya noong huling pag-ikot ko. Ito ay isang pagkakataon para maranasan ang bahagi ng kanyang kapangyarihan. Tumingin siya kay Hugo. Kung papayagan din siya ni Hugo na isipin ang ganoong bagay. Ano kaya ang tsansa kong manalo kung haharapin ko siya gamit ang buong lakas ko bago mag-rewind? Ang pagpatay gamit ang isang ambush ay may 50% na tsansa, marahil ay 0% kung harapang labanan. Si Adolf ay kumpiyansa noon, tinawag siya, halika dito sa akin. Agad na tumakbo si Vickers, hindi na kailangang gamitin ang buong lakas niya.
Kailangan ko lang ipakita ang sapat para mapasaya si Hugo. Panahon na para subukan ang kakayahan ng isang dakilang salamangkero. Si Vicker na may mga pulang kumikislap na mga mata ay sumugod gamit ang espada kay Adolf. Biglang sumigaw si Camus, mga mata at bibig ay malaki ang pagkakabukas. Malakas niyang sinabi, hindi mo pwedeng harapin ng diretsyo ang pinsan ko. Nagulat si Vicker sa sinabi. Agad siyang tinulak pabalik ng isang panangga ng tubig. Si Adolf na nasa loob ay nag-apply ng mahika, tumawa at sinabi, bakit mo siya sinabihan ng ganoon? Mahal kong apo, ang panangga ng mahika ay hindi pa rin ang pinakamahusay na sagot laban sa isang mandirigma ng espada. Nagpatuloy siya, ang pananggang ito ay mahirap sirain kung walang espesyal na aura. Si Vicker ay napailing noon. Pagkatapos ay lumipat si Adolf sa mahika ng apoy, gumawa siya ng mga meteor sa langit. Masiglang sinabi, ngayon ang oras ng aking pag-atake. Agad na sumugod ang lava, mabilis na umatras si Vicker. Si Camus sa labas ay pumuna, medyo sobra na yan. Hindi mo naman ginagamit ang ganitong uri ng mahika kapag nakikipaglaban ka sa apo ko. Tumingin si Adolf, nagtaka. Camus, saang panig ka ba ngayon? Mabilis siyang lumingon dahil sa pagtataksil ng apo. Malakas niyang sinigaw, tangang ito, hindi kita papatawarin. Sa kabilang banda, tahimik na iniisip ni Hugo, mabilis ang pag-atake niya na mahirap iwasan. Mukhang hindi ko na kailangang makialam. Tignan natin kung ano ang ipapakita ng batang ito tungkol sa pagiging isang dakilang salamangkero. Si Vicker noon ay nakataas ang ulo sa gitna ng usok, tahimik na iniisip, ito ba ang antas ng kakayahan niya? Sa katunayan, nag-rewind lang ako sa anyo ng isang 6 na taong gulang na bata. At magagamit ko ang mga karanasan ko mula sa mga laban bago ang rewind. Pwede kong pababain ang panangga niya. Pagkatapos, tahimik na sinabi ni Vicker na may malamig na mukha, pwede ko pa nga siyang patayin. Mabilis siyang sumugod, inihampas ang espada sa panangga ni Adolf. Gumawa si Vicker ng ilang pag-atake gamit ang espada. Si Adolf naman ay nanatiling kumpiyansa, malinaw na sinabi, kahit paulit-ulit mong gawin yon ng daan-daang beses, hindi mababasag ng espada mo ang panangga ko. Hindi pinansin ni Vicker ang sinabi niya, patuloy siyang umatake ng maraming beses. Sa huli, ginamit niya ang presyon sa hawakan ng espada at tinusok ang gitna ng panangga na nagdulot ng malaking bitak sa gitna nito. Napansin din ni Adolf, nagulat siya at naisip, paulit-ulit ba siyang umatake sa parehong lugar? Para siyang isang perpektong makina, ang konsentrasyon at kakayahan niya sa espada ay karapat-dapat kilalanin. Gayunpaman, nasira ng bahagya ang espada ni Vicker dahil dito. Nang umatake siya sa bitak ng panangga, agad na nabali ang espada sa dalawa. Gayunpaman, nasira ng bahagya ang espada ni Vicker dahil dito. Nang umatake siya sa bitak ng panangga, agad na nabali ang espada sa dalawa. Masaya si Adolf at sinabi, parang sinisira mo ang isang pader ng bato gamit ang itlog. Dapat mong kalkulahin ang tibay ng aking pader at ang tibay ng espada mo. Nagpatuloy siya, may papuri sa iyong katigasan at pagsisikap na basagin ito. Pero dapat mong pag-aralan ng mabuti ang kalaban bago gamitin ang ganitong taktika. Sa labas, parehong nagulat sina Camus at Hugo. Tumawa si Adolf ng may kasiyahan, nagsimulang magbigay ng pagsusuri, may talento ka, pero marami ka pang kulang para maging manugang ko. Ngunit biglang tumigil siya, bumaba ang boses. Unti-unting dumaloy ang tubig mula sa plorera sa ulo ni Adolf dahil sa isang piraso ng espada na tumusok dito. Nagulat siya at malakas na tinanong, ano? Unti-unting dumaloy ang tubig mula sa plorera sa ulo ni Adolf dahil sa isang piraso ng espada na tumusok dito. Nagulat siya at malakas na tinanong, ano? At pinagtibay pa, isang piraso ng espada ang sumira sa plorera ko. Lumiko si Vicker, seryosong sinabi, sa tingin ko sapat na yon. Tumawa siya, tumingin kay Adolf at nagpatuloy, o kailangan ko pa bang gumawa ng plorera na mas maraming tumutulo? Ang kasiyahan ni Vicker ay umantig sa puso ni Camus. Nahihiya at naguluhan siyang sinabi, isang pagkakataon lang iyon, pero natalo niya ang pinsan mo. Ibig sabihin nito ay kasal na. Tahimik si Hugo sa tabi. Pagkatapos ay numiti rin siya ng masigla, iniisip sa sarili, isang pagkakataon lang iyon. Ang piraso ng espada ay nagkataong sumira lang sa plorera.
Nagkatinginan sina Vickers at Adolf. Si Hugo ay patuloy na iniisip si Vickers at Baskerville. Marahil ay napalaki ko ang isang mastusong aso kaysa sa sarili ko. 7 taon ang lumipas sa kampo ng pagsasanay ng angkan ng Baskerville. Isang mabagsik na halimaw na oso ang tumingala, umungol ito ng mabagsik. Pagkatapos ay pinalawak ang katawan at sumugod sa mga kabalyero ng angkan ng Baskerville. Walang ipinakitang emosyon ang mga ito, inihanda ang mga espada para labanan. Ang halimaw ay mabilis na sumugod na may galit na anyo. Agad na tumalon ang mga mandirigma, itinaas ang mga espada para umatake. Sumugod si Vickers at tinamaan ang sungay ng halimaw. Sumagot ito sa pamamagitan ng pagwaksi ng malalaking kamay patungo sa kanya, habang ang iba pang mga mandirigma ay sunod-sunod na lumapit. Sa labas, ang lalaking nakatayo at nagmamasid ay ang tagapagsanay. Isa sa mga tauhan ng angkan ng Baskerville. Sumugod si Vickers at tinamaan ang sungay ng halimaw. Sumagot ito sa pamamagitan ng pagwaksi ng malalaking kamay patungo sa kanya, habang ang iba pang mga mandirigma ay sunod-sunod na lumapit. Sa labas, ang lalaking nakatayo at nagmamasid ay ang tagapagsanay, isa sa mga tauhan ng angkan ng Baskerville. Malakas niyang iniutos kung mapipilitang lumaban. Sa mas malalakas na kalaban, ang pinakamainam na paraan ay humanap ng pagkakataon na tumakbo ng malayo. Huwag maging sakim na pilitin silang patayin, mas epektibo kung tutukan ang likod ng kanilang mga paa. Bigla, mula sa likod ng mga mandirigma, may isang tao na dumaan ng napakabilis. Sila ang magkakapatid na triplets ng Baskerville, sabay-sabay nilang nilusob ang halimaw na yon. Sa huli, tiningnan ng tatlo ang halimaw, sila ay sina highbrow, midbrow at lowbrow. Ang Lovely ay nasaktan rin ng mahika mula sa suntok na yon, halos mawala ng lakas. Pinagmamasdan ng trainer, nag-isip siya, tulad ng inaasahan mula sa mga batang Panginoon na sina highbrow, midbrow at lowbrow. Tulad ng inaasahan, ang aura nila ay kumpleto na, kulay madilim na pula. Bumaba ang ulo ng halimaw, nang makita nitong tuluyang nawala ang espiritu nito, agad na umatake ang mga mandirigma para tapusin ito. Sa huli, dumaloy ang dugo ng halimaw sa sahig. Pinalakpakan ng trainer, pinuri niya, mahusay ang lahat. Matapos ang pagsasanay, pumila ang mga mandirigma sa harap ng trainer. Nagsimula siyang magsalita, sa tagumpay kanina, lahat ay umabot na sa antas ng voluntaryong mandirigma. Sa daan-daang oras ng pagsasanay, natapos na nila ang pinakamataas na antas ng pag-aaral ng espada, simula ngayon. Natapos na ang 7 taong pagsasanay niyo. Sa likod ng trainer ay ang malamig na bangkay ng Lovely, sinabi niya pa, hindi tulad ng Oxbear na nakakulong dito. Ang lahi ng Oxbear sa bundok ng Daruel ay mas malakas kaysa sa mga dito, kahit ako ay hindi sigurado kung kaya kong harapin sila. Gusto kong tandaan niyo ang laban ngayon laban sa halimaw. Wala itong pinagkaiba sa mga makikita niyo sa darating na paglalakbay. Mas malapit ang kamatayan kaysa sa inaakala niyo. Sa talento at sigla, tiyak na malalampasan niyo ang mga pagsubok. O kaya ay mag-ipon ng karanasan at magsikap na mabuhay gamit ang lahat ng meron kayo. Pagkatapos, itinaas ng trainer ang kamay bilang pamamaalam, sinabi niya, ngayon ay binabati ko kayong lahat sa matagumpay na pagtatapos. Itinaas din ng mga batang mandirigma ang kanilang mga kamay bilang sagot. Huling pagbati niya, naway pagpalain kayo sa laban. Sa oras ng pahinga, lahat ay naghahanap ng kausap. 2 mandirigma ang nagtipon, ang una ay nagsimula, saan ka sasali sa mga mandirigma? Sumagot ang isa, may 3 pagpipilian ako, Doberman, Pitbull, at Rottweiler. Tugon ng kausap, hindi tayo pareho ng landas, gusto kong sumali sa sariling pangkat ng mga mandirigmang lobo. May 7 misyon para sa mga mandirigma ng Baskerville, bawat isa ay magpapalakas ng ating isipan. Sa ngayon, ang mga misyon na pwede nating tanggapin ay pagsisiyasat, proteksyon, pagpatay, pagpigil at direktang pakikipaglaban. Muling nagtanong ang una, saan kaya siya pupunta? Nagulat ang kausap, sino? Agad niyang tiningnan ang likod, malinaw naman. Siya si Vickers, nakasakay siya sa isa pang halimaw. Ang tinutukoy ng unang mandirigma ay si Vickers Van Baskerville. Narinig ni Vickers ang pangalan niya, lumingon siya at napasinghap. Lahat ng kasamahan ay nag-uusap sa ibaba, napatay niya ang isang Oxbear na mas malaki pa kaysa sa napatay natin kanina.
Siguro siya ay isang voluntaryong mandirigma na mataas ang antas. May nagsabi pa, narinig ko na nakuha na niya ang ikatlong pangil. Nagulat ang isa, ikatlong pangil. Ibig sabihin ay katumbas siya ng mga mangangaso ng kuneho sa samahan. Hindi nagsalita si Vikir sa mga usapan. Naisip niya, mas matagal ito kaysa sa inaasahan ko. Sa totoo lang, nasa antas na ako ng mandirigma na may ikalimang pangil, umabot ako ng 7 taon mula sa mababang antas ng mandirigma hanggang dito. Talagang nalampasan ko ang antas bago ako bumalik kung pag-uusapan ang kasanayan sa espada. Ngunit, mas mabagal pa rin ang pag-unlad kaysa sa inaasahan ko. Habang nag-iisip si Vikir, may tumawag mula sa likod, Panginoong Vikir. Sumagot siya, Barrymore. Sabi nito, hinahanap ka ng Panginoon, Panginoon. Ngumiti si Vikir, mukhang naitakda na ang posisyon mo. Tahimik si Vikir, saka sumagot, alam ko na, nasa opisina ni Hugo. Tumayo siya sa harap ng mesa ni Hugo, matagal na silang hindi nagkita, mabuti po ba kayo, Panginoon? Napailing si Hugo. Pinagmamasdan ni Vikir si Hugo, napansin ang isang bagay. Tinanong ni Lian, ano ang nangyari sa peklat sa ilong mo? Narinig ni Hugo, hinawakan ang peklat at sumagot. Nang harapin ko ang mga tribo sa bundok ng Lairu Eleanor, tinamaan ako ng isang taong may pana. Nahuli mo ba siya? Sagot ni Hugo, hindi, pero naiwan ko ang peklat sa mukha ng salarin na yon. Dagdag pa niya, binabati kita sa pagtatapos ng pagsasanay. Tugon ni Vikir, salamat po. Sabi ni Hugo, mas magiging mahirap pa ito mula ngayon. Sa isip ni Vikir, tinutukoy ba niya ang posisyon ko sa kampo? Sa panahong ito, naging isang baguhang mandirigma ako ng pitbull at ipinadala sa bundok ng Lairu Eleanor sa loob ng 21 buwan. Hinarap ko ang maraming panganib, parang isang sirang karne na itinapon, agad akong inilagay sa totoong larangan ng digmaan. Ang mga batang Baskerville ay hinahati sa mga maharlika o mga bayarang sundalo pagdating ng 15 taon. Kapag namatay ang mga bayarang sundalo sa digmaan, ang mga maharlika naman ay pinag-aralan ang politika at pamumuno matapos makaranas ng maraming laban. Ang mga bayarang sundalo ay nagsisilbi sa mga maharlika, tumutulong sa kanilang pag-unlad sa politika at pamumuno. At ang naglalapit sa pagitan ng maharlika at bayarang sundalo ay ang sining ng espada ng Baskerville. Ika-5 pangil, kaya't ang kasanayan ko sa espada ay nanatili sa ika-4 na pangil noong nakaraang panahon. Hindi maaaring hayaang sayangin ni Hugo ang talento ko bilang isang henyo sa pag-aaral ng maharlika. Natapos ang pag-iisip ni Vikir nang magsalita si Hugo. Gusto kong pagsikapan mong maging isang mambabatas. Nagulat si Vikir sa sinabi. Tinanong niya, isang mambabatas po? Sagot ni Hugo, isang mambabatas na namamahala sa batas at kaayusan sa teritoryo ng Baskerville, nagpapanatili ng katarungan at umaakit ng mga negosyo sa aming lugar. Mas simple, ikaw ang bahala sa lahat ng bagay sa ating angkan. Hindi pa handa si Vikir para dito. Iniisip niya, talagang gusto ni Hugo na maging isang maharlika ako. Tumawa si Hugo at nagpatuloy. Ang mga naabot mo ay magdadala sa iyo sa unahan ng mga henyo, kahit isang dekada man lang, tama ba? Kaya ito ang dahilan kung bakit binigyan kita ng angkop na posisyon. Magiging vice-consul ka sa isang lungsod na tinatawag na underdog o lungsod ng mga mahihina. Sa ngayon, parehong kontra ang mga posisyon ng konsul at vice-consul. Sasang-ayon ka ba sa alok na ito? Sagot ni Vikir, susundin ko ang iyong kagustuhan, ngunit bago iyon, nais kong ipahayag ang ilang bagay. Tinanong ni Hugo, ano yon? Ipinaliwanag ni Vikir ang tungkol sa alitan sa minahan ng angkan ng morgue. Nakinig si Hugo at nag-isip. Tinanong niya, ano ang problema mo sa angkan ng morgue? Hindi ko sinabing bibigyan kita ng gantimpala. Nais mo ba ng gantimpala? Nangaha si Vikir na sabihin, gusto ko po. Nagulat si Rottweiler, ang tagapamahala, sa sinabi. Nagpatuloy si Vikir, kung mahirap ang hiling na ito, hindi mo na kailangang mag-alala. Hindi nag-atubili si Hugo, agad niyang pinirmahan ang dokumento. Sabi niya, walang mahirap dito. Tumawa si Hugo, naniniwala ako na hindi ka gagawa ng kalokohan, anak. Sagot ni Vikir, hindi ko po kayo bibigyan, kahit ilang beses pa akong mag-recon.
Hindi pa rin masanay si Vicker sa tawag ni Hugo sa kanya bilang anak. Sinabi ni Hugo na bibigyan siya ng allowance. Sa wikang Kip, hindi niya inakalang mangyayari ito. Lumabas si Vicker kasama si Rottweiler sa pasilyo, tinawag siya ni Rottweiler, Panginoon. Lumingon si Vicker. Ngumiti si Rottweiler, mahal ka ng Panginoon, Panginoon. Habang naglalakad, sinabi ni Rottweiler, hindi ka agad inilagay sa totoong digmaan at binigyan ka pa ng posisyon bilang konsul. Hindi ba ito ang landas ng isang magiging pinuno? Sigurado akong mataas ang pagtingin niya sa iyo. Saka, tumugon si Vicker na may madilim na ekspresyon, na para lang sa kaso na magampanan ko ng maayos ang tungkulin ng isang deputy consul. Narinig ni Rottweiler, kaya pinayo niya, pero umalis pa rin si Vicker. Mas mabuti, kung magagamit ko ng maayos ang kapangyarihan ng isang deputy consul, maaari kong palakasin ang aking kakayahan sa isang mas mataas na antas ng mas ligtas. Bigla, bumalik ang mga alaala, iyon ay ang larawan ni Vicker na nagiging ganap na tao habang pinaparusahan sa pamamagitan ng pagputol ng ulo. Muling inilabas niya ang kanyang mga iniisip, hindi ako interesado sa kasalukuyang trabaho. Hindi nito mabubuksan ang aking mga alaala. Nang panahong iyon, ang taong nakatayo sa harap ni Vicker na ganap na tao ay si Hugo. Naalala ko pa ang pakiramdam ng mahulog ang aking ulo mula sa liig sa entablado ng pagpaparusa. Umalis si Vicker, iniwan si Rottweiler na naguguluhan sa likuran, sa kabulong na may buong determinasyon. Ibibigay ko sa iyo ang pakiramdam na yon tulad ko, si Hugo Le Baskerville. Isang malaking lungsod ang lumitaw sa harap ng screen, iyon ang teritoryo ng Baskerville, lugar ng lungsod ng underdog. Sa Consulate Hall, ang pangunahing sentro ng lungsod. Ang matandang tagapamahala sa labas ng Lunthwin, bukas darating ang bagong deputy consul, kailangan niyong linisin ng maayos ang lugar na ito. Utos niya, siya ay mula sa malaking lungsod kaya mag-ingat kayo. 2 trabahador ang may hawak na walis sa harap ng bakuran, sumagot ang isa, saka. Bumalik siya sa trabaho, hindi nakakalimutang makipagkwentuhan sa isa pa. Ano sa tingin mo ang hitsura ng bagong deputy consul? Sana siya ay may karanasan sa negosyo, tanong ng isa pa. Ano, hindi mo pa naririnig? Biglang may mga yapak na pumasok, pero nag-uusap pa rin ang 2 trabahador. Narinig ko na siya ay 15 taong gulang lang, narinig iyon. Agad na tinutulan ng isa, 15 lang. Dagdag ng isa pa, ano ang aasahan natin sa isang 15 taong gulang? Napabuntong hininga ang isa, sa pagkakataong ito, tapos na tayo. Pero nang tiningnan ng isa ang itaas, nakita niya ang isang anino na dumaan, mukhang hindi pa ganap na nasa hustong gulang. Agad na nilapitan ng isa pang trabahador, iniisip sa sarili, sino itong batang ito? May nagdala ba rito? Hinawakan niya ang balikat ng tao, sabi, hoy, hindi ito lugar na pinapayagan kang pumasok. Lumingon ang batang iyon, si Vicker iyon, nag-utos siya ng may galit, bitawan mo ako, agad. Nagulat ang 2 trabahador, ito ay. Saka sila natawa, sumagot, nakita namin na maaga kang dumating, Deputy Consul, tanong ng isa pa, bakit maaga kang dumating ng isang araw? Itinuro ni Vicker ang isang tao, utos, ikaw dyan, maghanda ng pagkain at mga babae agad. Lumiko siya at umakyat sa hagdan kasama si Navali at ang tungkod. Hindi nakakalimutang sabihin, kailangan kong magdaos ng isang party. Napatingin ang mga trabahador, party. Sa loob ng consulate, inihanda ang iba't ibang pagkain. Sa labas, dumarating ang mga aristokrata upang masayang dumalo sa party. Ang nag-iisang nakatayo ng walang sigla sa loob ay si Chihuahua Baskerville. Siya ang tagapamahala sa opisina ng underdog at tila medyo inis. Sa pamamagitan ng bintana, tahimik niyang tinitingnan ang mga dumadalo, iniisip ng may pagkamuhi, hindi ako makapaniwala. Magdaraos siya ng party sa unang araw ng kanyang tungkulin, isang walang kwentang napili. Nagkaroon ng mahirap na panahon ang lahat sa nakaraang konsul, na natanggal dahil sa pagtanggap ng suhol, pero magdaos ng isang inuman sa banal na lugar ng trabaho. Agad na sinabi ni Chihuahua, gaano ba kasama ang taong iyon? Sirain ang lahat, sigurado akong mawawasak ang buong lungsod bago siya magising. Biglang may lumitaw na anino sa likod niya, ang bagong deputy consul, si Vicker, nagtatanong ng may matinding tono, ikaw ba ang tagapamahala?
Natigilan si Chihuahua, nagulat at lumingon. Konsul, iniisip, kailan siya dumating. Konsul, si Vicar, nagtatanong ng may matinding tono, ikaw ba ang tagapamahala? Natigilan si Chihuahua, nagulat at lumingon. Konsul, iniisip, kailan siya dumating. Nagpakilala si Vicar. Ako ang bagong deputy consul na itinalaga mula sa opisina ng Baskerville. Agad na nag-alisngaw si Chihuahua, ako si Chihuahua Baskerville. Bumulong si Vicar ang pangalan niya, Chihuahua Baskerville, saka sabi, wala kang magandang pangalan. Mahigpit na inipit ni Chihuahua ang kanyang mga palad, iniisip, kung walang magandang pangalan, ibig sabihin ay galing siya sa labas ng angkan. Sa madaling salita, wala silang kaugnayang dugo kundi empleyado lang. Hindi ako makapaniwala na tinatrato ako ng mga taong ito ng ganito dahil lang doon. Saka inilagay ni Vicar ang kamay sa balikat ni Chihuahua, ngumiti siya, gusto ko ito. Napanganga si Chihuahua sa gulat. Ha? Lumiko si Vicar, patuloy pa rin si Chihuahua, ano ba yan? Pagkatapos ay binuksan niya ang isang libro, nagsimulang magtanong ng mga pangunahing tanong. Nabanggit ko na ang iyong personal na impormasyon bago ako dumating dito. Galing ka ba sa lungsod na ito? Sagot ni Chihuahua. Dito ako ipinanganak at lumaki. Sabi pa niya. Ibig sabihin, kilala mo ng mabuti ang sitwasyon dito. Alam ko ang mga hirap na pinagdaanan ng mga tao sa field. Wala akong balak na makialam sa trabaho mo, kaya sana ipagpatuloy mo ang iyong mabuting gawain. Mahirap sagutin ni Chihuahua. Iniisip niya, ano ba ito? Bagong paraan ba ito para guluhin ang isang tao? Bakit siya nandito pagkatapos ng party? Matapos suriin, sinabi ni Vicar na walang problema sa federal na batas, ngunit may ilang mali sa sistema ng hustisya. Nagulat siya, nabasa mo na lahat sa maikling panahon? Dagdag ni Vicar, ang problema sa mahihina ay maraming mga negosyo sa black market ang aktibo at ang ekonomiyang iyon ay nakatayo sa ibabaw ng batas. Hindi malulutas ang problema sa pamamagitan lamang ng pagsuspinde sa kanilang operasyon. Kailangan nating alisin ang mga pangunahing leader ng mga underground market na iyon. Hindi malulutas ang problema sa pamamagitan lamang ng pagsuspinde sa kanilang operasyon. Kailangan nating alisin ang mga pangunahing leader ng mga underground market na iyon. Tahimik si Chihuahua. Tumingin siya sa bintana, nagsabi, ang papel ng deputy consul ay gumawa ng batas at ipatupad ito. Kailangan ko ring igalang ang mga batas na nauna ng ginawa. Pero magdaragdag ako ng bagong batas sa mga umiiral na. Nagulat siya, maglalabas ng bagong batas. Sagot ni Vicar, gagawin nitong tuluyang mawala ang underground market sa loob ng 1 linggo. Kung gusto kong gumawa ng bagong batas at ipatupad ito, kailangan ko ng dahilan. Tanong ni Chihuahua, bakit kailangan ng dahilan kung iligal ang ginagawa nila? Sabi niya, bata pa ako at bago, itatalaga bukas lang, para mahikayat sila, kailangan ko ng palabas. Masiglang tumawa si Vicar, kaya magpaplano ako ng ilang kaguluhan para akitin ang mga masasamang tao. Iniisip ni Chihuahua, Diyos ko, malalim ang plano niya. Sa pangunahing kalye ng Underdog, 2 Mike Street, maraming tao ang dumaraan. Nagtipon ang mga tao, nag-uusap tungkol sa isang bagay. Sa public notice board, nakatayo si Vicar ng seryoso sa harap ng mga tao. Si Chihuahua at mga katulong ay nakatayo sa labas. 2 katulong sa likuran niya ay nagsimula ng usapan, ano kaya ang plano ng Deputy Consul? O kaya ang plano ng Deputy Consul? Sagot ng isa, dumating siya ng maaga, paano ko malalaman? Marami na ang nagtipon. Nang nagsalita si Vicar, makinig kayo, ako ang bagong Deputy Consul na itinalaga. Nag-uusap ang mga tao sa ibaba, bata siya, ang cute naman, may tutol na nagsabing negatibo tungkol kay Vicar, anong magagawa ng batang iyon? Dagdag niya, sigurado akong nabasa na ninyo ang pampublikong anunsyo dito. Kahit na nagbago ang Deputy Consul, ang mga batas ng Baskerville Clan ay mananatili. Sabi ni Vicar, ang konstitusyon ng Baskerville Autonomy, Seksyon 20, ay mananatili. Sa notice board, ang konstitusyon Seksyon 20 ay may mga batas na kasama ang angkop na konstitusyon, Artikulo 1, pagsusugal, parusa, paggupit ng kamay. Artikulo 2, iligal na pagpapautang, parusa, pag-alis ng mata.
Artikulo 3, Illegal na adult entertainment, parusa, pagkapinsala sa mukha. Artikulo 4, Lobbying, parusa, pagpapatapon. Artikulo 5, Pag-iwas sa buwis, parusa, pagbasag ng tuhod na buto. Legal na imigrasyon, parusa, pagbabaril. Artikulo 7, Illegal na droga, parusa, paggupit ng dila. Artikulo 8, Korupsyon sa militar, parusa, hindi pa alam. Parusa, hindi pa alam. Isang grupo ng 3 kabataan ang muling nagsimulang mang-insulto ng may kahinaan. Pinaghihinalaan kong itatago nila ang lahat ng iyon. Ang lalaking nakasuot ng kulay abo ang sumagot, ganito talaga ang mga nasa kapangyarihan. Ang lalaking puti ang damit ay ngumiti ng bahagya, sabi niya, pinaghihinalaan kong aabutin ng matagal bago makipaglaban ang Ginoo para mapanatili ang teritoryo. Biglang nagsalita si Chai Kwakwa mula sa likod ni Vikir. Nag-aalala at nakialam, nagtanong, nakalimutan mo na ba kung sino ang responsable sa iyong kaligtasan? Mabilis niyang sinabi sa lahat, ang Ginoo ay mula sa matandang pamunuan ng angkan ng Baskerville. Kailangan ko ba kayong takutin para kayo'y kumalma? Nang marinig ito ng lahat, naging kalmado sila, ang mga umaatake kay Vikir ay nanahimik agad. Direktang sinabi ng isa, kung sinabi ni Chai Kwakwa iyon, dapat na tayong tumigil, sabi ng isa pa. Kung si Chai Kwakwa ay isang deputy consul, mas mabuti yon. Paano naman magpapatupad ng batas ang isang batang tulad niya? Narinig ito ni Vikir. Nag-aalala at nakialam, nagtanong, nakalimutan mo na ba kung sino ang responsable sa iyong kaligtasan? Mabilis niyang sinabi sa lahat, ang Ginoo ay mula sa matandang pamunuan ng angkan ng Baskerville. Kailangan ko ba kayong takutin para kayo'y kumalma? Nang marinig ito ng lahat, naging kalmado sila, ang mga umaatake kay Vikir ay nanahimik agad. Direktang sinabi ng isa, kung sinabi ni Chai Kwakwa iyon, dapat na tayong tumigil, sabi ng isa pa. Kung si Chai Kwakwa ay isang deputy consul, mas mabuti yon. Paano naman magpapatupad ng batas ang isang batang tulad niya? Narinig ito ni Vikir mula sa itaas, tahimik siya sandali. Agad niyang itinaas ang kanyang pamalo, itinaas ni Vikir ng mataas ang kamay, ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay pinasok niya ng malakas ang pamalo sa lupa, na nagdulot ng matinding presyon sa paligid, nagkaroon ng maraming malalalim na bitak at nagkalat ang mga bato. Pagkatapos ay pinasok niya ng malakas ang pamalo sa lupa, na nagdulot ng matinding presyon sa paligid, nagkaroon ng maraming malalalim na bitak at nagkalat ang mga bato. Namangha ang mga tao sa lakas ng bagong deputy consul. Hindi rin makapaniwala si Chai Kwakwa at ang 2 bodyguard niya, inalis ni Vikir ang kamay niya sa pamalo. Lumayo siya at nagsalita, sa kapangyarihan ko bilang deputy consul. Magpapahayag ako ng isang bagong espesyal na batas. Tumingala si Vikir at seryosong inihayag, espesyal na batas ng Baskerville, Seksyon 1, Artikulo 1. Sinumang makakaalis ng post na ito ay tatanggap ng 100,000,000 ginto. Nang marinig ito, nagulat ang mga tao sa tabi ni Chai Kwakwa, pati na rin ang lahat ng naroroon. Lahat ay nagulat at nagtanong, ano ba ito? Lahat ay tumingin sa pamalo at nagbilang sa isip, 100,000,000 ginto. Espesyal na batas ng Baskerville, Artikulo 1, Seksyon 1, sinumang makakaalis ng poste ay agad tatanggap ng 100,000,000 ginto. Ayon sa itinatag ni Baskerville Van Baskerville, Deputy Consul. Ang batas ay nagdulot ng pagdududa at usap-usapan sa mga tao, 100,000,000 ginto, katumbas ng 4 na taong trabaho ng isang tao. Sino ba ang magbibigay ng ganoong halaga para sa pagtulong sa ilang poste? Naiinis si Chai Kwakwa at ang kanyang mga tauhan. Hindi napansin ni Vikir ang anumang reaksyon, kaya nagtaka siya, walang interesado. Walang gustong tumanggap ng pera. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nagpatuloy siya, kung ganoon, wala akong ibang paraan. Agad niyang inilabas ang Seksyon 2 ng espesyal na batas ng Baskerville. Sinumang makatulong sa post na ito ay tatanggap ng 1,000,000,000 ginto. Ayon kay Baskerville Van Baskerville, Deputy Consul. Nang makita na hindi pa rin kumikibo ang mga tao, sinabi ni Vikir, sinumang makatulong dito ay tatanggap ng 1,000,000,000, wala pa rin ba? Biglang may isang tao na tumawa ng malakas, ikinagulat siya. Isang matandang taga-baryo iyon na nagsabi, nakakatuwa naman, nilalaro mo kami ba? Agad na sumama ang mga tao sa lugar sa pagtutol sa panukala ni Vikir.
Tama nga, kalokohan lang yan, matulog na kayo, 1 bilyon ito, hindi pagkain ng manok. Noon, tiningnan lang ni Vikir ang mga tao at nanahimik, ang galit ng mga tao ay nagdulot ng pag-aalala kay Chai Kwakwa. Bulong niya, bakit tayo ang nahiyang panig? Biglang sumagot si Vikir, ibig mo bang sabihin walang tatayo? Nang makita ang kanyang sagot, namangha ang lahat, tinanong ni Vikir, kung ganoon, espesyal na batas ng Baskerville, Artikulo 1 Seksyon 3. Sinumang makakaalis ng poste na ito ay tatanggap ng 1 bilyong ginto. Ayon kay Baskerville Van Baskerville, Deputy Consul. Seryosong sinabi ni Vikir noon, sinumang makahilan nito ay tatanggap ng 1 bilyon. Ang katahimikan ng mga tao ay ikinainis niya, nagtanong ng may banta, wala pa rin ba? Ang kanyang matinding aura ay nagdulot ng takot sa mga taga-baryo sa ibaba, nanginginig sila habang nagbubulungan, ano ba itong sitwasyon? Totoo ba siyang seryoso? Dahil dito, nagsimulang pag-isipan ng mga tao ang kanilang desisyon. Dapat ba akong sumubok? May ilan na nag-aalinlangan at nagbabala, baliw ka ba? Sino ba ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa'yo? Tumingin sila sa espada na nakasabit sa balakang ni Vikir, at nagsimulang magpaliwanag, tingnan mo ang espada sa kanyang balakang. Paano kung gamitin niya ito laban sa mga sakim? Dumami ang mga usapan, maaaring sobrang bigat ng bagay na yon. At parang bahagyang nakahilig ito kumpara kanina. Sigurado akong may ibang intensyon siya, mas mabuting huwag nang subukan. Naiinis si Vikir, balak niyang dagdagan pa ang halaga, sabi niya, kung wala pa rin, sige na nga. Alam ni Chai Kwakwa mula sa likod ang balak ni Vikir, mabilis siyang lumapit at nagbiro, Deputy Consul. Sa lungsod natin, ang perang iyon ay may maliit na kamay na nag-aalaga. Iyon ay kamay ng isang batang babae na nagtitinda ng bulak, na kilala rin bilang Judy. Matapang na sinabi ng batang babae, pwede ba akong sumubok? Napansin ito ng isang matanda at nagtaka. Naku bata, ikaw ba si Judy, ang batang nagtitinda ng bulak? Akala mo ba kung saan ito para subukan? Matatag na sagot ng bata, may sakit ang nanay ko kaya kailangan kong gawin ito. Agad na sinabi ng matanda, napaka-inosente mo, mapuputol ang ulo mo kung susubukan mo ito ngayon.